Walang makapigil sa galit na bilyonaryo hanggang sa ginawa ng kambal na katulong ang imposible. Si Marcus Thornfield hindi lang masama. Isa siyang naglalakad na bagyo ng galit na nakabalot sa navy blue suit. Sa edad na 42, ang real estate bilyonaryo ay may malamig na kulay abo na mata na pwedeng magpabato ng tao sa gitna ng pangungusap. Ang galit niya hindi paminsan-minsan. Lagi itong sumasabog, parang bulkan, at nakatuon sa lahat ng nasa paligid niya. 6 na personal na doktor ang pinapalis niya sa loob ng 3 buwan, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil hindi niya matiis na may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Nang imungkahi ni E. Stevens ang stress management, binato ni Marcus ang crystal paperweight sa kabilang dulo ng kwarto, dumaan lang ng ilang pulgada sa ulo ng doktor. Lumabas ka sa bahay ko, sigaw ni Marcus ng Martes umaga na yon, mukha namumuo sa galit. Hindi kita binabayaran ng $600 kada oras para mangaral sa akin tungkol sa pamumuhay ko. Lumabas ka bago kita ipa-blacklist sa lahat ng ospital sa lungsod na to. Hinawakan ni E. Stevens ang kanyang medical bag at tumakbo. Sanay na ang staff sa tono na iyon. Ibig sabihin noon, may mawawala ng trabaho, dangal o pareho. Pagkasara ng pinto ng malakas, hinawakan ni Marcus ang kanyang mahogany desk. Biglang sumabog ulit ang matinding sakit ng ulo sa likod ng mata niya na parang bomba. Umikot ang kwarto ng todo, malabo ang paningin sa gilid. Takot ang sumalakay sa dibdib niya, pero ang pride niya ay kuta na binuo niya sa loob ng mga dekada. Hindi siya aamin ng kahinaan, hindi aamin ng takot, lalong hindi aamin na namamatay siya. Sa kusina, 2 maliit at magkamukhang magkapatid na babae ang naghugas ng pinggan. Si Amara at niya, 8 taong gulang na kambal na may parehong maitim na buhok at ponytail. Pareho silang nakaitim na damit na may puting apron at puting kwelyo. Sila ang pinakabatang staff na tinanggap ni Marcus, kahit hindi tama ang salitang tinanggap. Ang nanay nila, si Grace, ang head housekeeper niya. 6 na buwan na ang nakalipas, nang malubha ang sakit ng nanay nila at nanganganib ang buhay nito, nagmakaawa si Grace kay Marcus na payagan ang mga anak na manatili kaysa mapunta sa foster care. Pumayag si Marcus, pero may malupit na kondisyon, kailangang magtrabaho ang mga bata, maglinis at manatiling hindi nakikita. Pinalayas niya ulit ang doktor, bulong ni Amara habang naririnig ang sigaw ni Marcus. Tumangosin niya. Sabi ni Mama, lalong lumalala ang sakit niya. Nararamdaman ko rin, mahinang sabi ni Amara. May masama na lumalaki sa loob niya. Hindi nila alam ng kambal kung bakit, pero palagi nilang nararamdaman ang sakit sa iba. Noong unang nagkasakit ang nanay nila 2 taon na ang nakalipas, alam na nila bago pa man makita ng doktor, at misteryosong, kapag inilagay nila ang maliliit nilang kamay sa kanya at nag-concentrate, nawawala ang sakit niya. Umiiyak ang nanay nila noong una. Pinagpala kayo, bulong ni Grace. Pero wag niyo sasabihin kahit kanino. Hindi nila maiintindihan. Baka kunin kayo sa akin. Mangako kayo. Nangako ang 2. Kaya ngayon, nararamdaman nila ang mali sa utak ni Marcus, hindi sila nagsalita. Ngayong hapon sa 2 oras 47 minutos nagbago ang lahat. Natagpuan siya ng assistant niyang si Robert na nakahandusay sa green velvet couch, maputla ang mukha, mabagal ang hininga, paurong ang mata, matigas ang katawan. Tumawag ng 911. Namamatay si Amy Thornfield. Dumating ang staff, nagpapanik. Sinubukan siyang gisingin ng butler. Wala. Umiiyak ang mga housekeeper. Tumakbo si Grace mula sa itaas, pero nauna na ang mga anak niya na dumaan sa karamihan ng may kakaibang determinasyon. Bumalik kayo, mga bata, sigaw ni Grace, pero hindi sumunod ang kambal. Nakarating sila sa couch kung saan nakahiga si Marcus na namamatay. Lahat, umatras, utos ni Amara na may otoridad na sumunod agad ang mga matatanda. Lumuhod si niya at inilagay ang maliit niyang kamay sa dibdib ni Marcus, ipinikit ang mata. Pagkatapos ng sandali, nagsalita siya ng may katiyakan. Mabagal ang tibok ng puso niya. Mga 40 beats kada minuto. May bara sa utak niya na humaharang sa daloy ng dugo. Kaliwang bahagi. Tinitigan sila ng mga matatanda sa gulat. Paano malalaman iyon ng 8 anyos? Lumuhod si Amara sa kabilang side. Inilagay ang 2 maliit na kamay sa sentido ni Marcus. Tama si Nay.
Parang may pressure na lumalaki. Kung hindi natin tulungan ngayon, mamamatay siya bago dumating ang ambulansya. Ano ba yung sinasabi nyo? Tanong ng butler na nanginginig ang boses. Tumahimik po kayo, sabi ni Amara, nakapikit. Kailangan naming mag-concentrate. Inayos ng kambal ang posisyon. Kamay ni Amara sa sentido, kamay niya sa dibdib at noo. Ipinikit nila ang mata at nanahimik ng tuluyan. Huminto ang hininga ng buong kwarto habang 20 staff ang nanonood sa dalawang maliit na batang naka-maid uniform na gumagawa ng imposible. Nagsimulang maglabas ng init ang kamay nila. Nararamdaman ng mga pinakamalapit ang totoong init na lumalabas. May nagsabing nakakita sila ng mahinang gintong liwanag sa paligid ng daliri ng kambal. Sa loob ng 2 minuto, nanatiling walang galaw ang magkapatid, mapayapa at kalmado ang mukha. Bigla, huminga ng malalim si Marcos, isang malakas na higop ng hangin. Dumilat ang mata. Bumalik ang kulay sa maputlang mukha. Lumabas ang katawan. Normal na ang hininga. Tumatalon pabalik ang lahat sa gulat. Mabilis na kumurap si Marcos, nalilito. Napadpad ang tingin niya sa 2 maliit na batang nakaluhod sa tabi niya. Sino kayo? Bulong niya ng paos. Ano ang ginawa niyo? Ngumiti ng mahina si Amara. Namamatay po kayo, Jim Thornfield. May bara sa ugat ng utak niyo. Kaya tinulungan po namin kayo. Tinulungan? Paano? Hindi po namin lubos na naiintindihan pag-amin niya. Palagi na po kaming nakakaramdam kung ano ang mali sa tao at minsan nakakapag-ayos. Yan lang. Imposible yan, bulong ni Marcos, pero walang conviction. Wala na ang matinding sakit ng ulo. Nawala ang mga buwan ng pagkahilo. Malinaw na ang isip niya kaysa sa mga nakaraang taon. Dumating ang paramedics pagkatapos ng 6 na minuto, pero nakaupo na si Marcos, buhay na buhay. Normal ang vital signs. Nagulat ang lead paramedic na si Sandra habang nag-check. May tawag kami tungkol sa malaking stroke, pero perfect ang vitals mo. Ano ang nangyari? Sinubukan ni Robert i-explain ang tungkol sa mga bata at kamay nila, pero parang baliw ang dating. Tiningnan ni Sandra ang kambal na tahimik na nakatayo. Ginawa niyo bang Hindi po, ma'am, magalang na sagot ni Amara. Sa paraan po namin tinulungan. Dinala si Marcos sa ospital. Ginawa ang lahat ng test, MRI, CT scan, blood work, neurological exam. Nagulat ang mga doktor sa resulta. May bakas ng mini-stroke na dapat nagdulot ng malaking pinsala. Pero may imposible ring nakita, sa loob ng ilang minuto, nag-create ng bagong daan ng dugo ang utak niya na normal na tumatagal ng linggo. Hindi ko pa nakikita to, sabi ni Is Chen kay Marcos pagkatapos ng 3 araw. Bigla ang nag-rewire ang utak mo. Ano mang nangyari bago dumating ang paramedics, nailigtas ka at na-prevent ang malaking damage. 28 anyos na kambat na babae, mahinang sabi ni Marcos. Inilagay nila ang kamay sa akin at pinagaling ako. Tumingin ng may duda si Chen. Minsan ang trauma nagdudulot ng false memories. Hindi po fake. 20 saksi ang nakakita. Ginawa ng kambal na iyon ang hindi natin maipapaliwanag pero nangyari talaga. Bumalik si Marcos sa bahay Biyernes gabi, lubos na naalog. Sa loob ng 3 araw, iniisip niya ang 28 anyos na nagligtas sa kanya at kung gaano siya kalupit sa kanila. Tinawag niya si Grace at ang kambal sa study niya. Pumasok sila, takot na takot. Umupo kayo, mahinang sabi ni Marcos, mas malambot ang boses kaysa dati. Mukhang maliit ang kambal sa malalaking upuan, hindi umaabot ang paa sa sahig. Kailangan ko ng katotohanan, sabi ni Marcos. Lahat. Humugot ng hininga si Grace. May regalo po ang mga anak ko. Nagsimula yan noong 4 taong gulang sila. Nakakaramdam sila ng sakit at minsan nakakapagpagaling. Noong sinabi ng doktor na 3 buwan na lang ako, 6 na buwan na iyon. Araw-araw nila akong tinutulungan. Gumagaling na ako. Ayaw po naming sabihin sa inyo, mahinang sabi niya. Sabi ni Mama, isipin niyo kaming freaks at palayasin kami. Nahiya si Marcos. Tama si Grace. 1 linggo na ang nakalipas, gagawin niya talaga yon. Hindi ko kayo palalayasin, sabi ni Marcos, nanginginig ang kamay.
Sabi ng ospital dapat patay na ako o brain damaged, pero okay lang ako. Hindi lang buhay niyo na iligtas. Binigay niyo ulit sa akin. Lumuluha ang kambal. Pero bakit? Basag ang boses ni Marcos. Cruel ako sa inyo. Pinapatrabaho ko kayo na parang alipin habang dapat naglalaro kayo. Hindi ko nga alam ang pangalan niyo. Bakit niyo ako tinulungan na katulad ko? Nagkatinginan ang kambal sa katumingin kay Marcos. Dahil namamatay po kayo, simple lang na sagot ni Amara. At kaya po naming tulungan, dagdag niya. Hindi mahalaga kung masama ang isang tao. Kapag nasaktan, tinutulungan mo kung kaya mo. Biglang lumuha si Marcos. Mas maraming grace ang ipinakita ng 28 anyos na to kaysa sa ipinakita niya sa buong buhay niya bilang matanda. Kinabukasan, nagtawag si Marcos ng emergency staff meeting. Napakasama ko, simple niyang sabi. Mabigat na boss at mas masahol pa bilang tao. 8 araw na ang nakalipas, 28 anyos na bata ang nagligtas sa buhay ko nang walang doktor na makagawa. Itinuro niya ang kambal. Sila may regalo na hindi ko maipapaliwanag, pero higit sa lahat, may awa sila. Tinulungan nila ang isang malupit sa kanila dahil tama yon. Lumakas ang boses niya. Grace, hindi na magtatrabaho ang mga anak mo rito. Mga bata sila. Dapat nasa school. Nahihiya ako na kailangan ng milagro para makita yon. I-enroll ko sila sa pinakamagandang private school, full scholarship. Grace, 50% raise ka at full medical coverage. Lahat dito, 40% raise. Full benefits, reasonable hours. Monster ako. Matatapos na yun ngayon. Natulala ang staff. Tapos umiyak ang isang matandang housekeeper. Sumunod ang palakpakan. Gabing yon, natagpuan ni Marcos ang kambal na nagbabasa sa library. Pwede ba akong sumama? Mahinang tanong niya. Tumango sila. Masakit ba kapag ginagamit niyo ang regalo niyo? Hindi po, sagot ni Amara. Mainit po, parang yakap sa mahal mo. Kaya niyo bang pagalingin lahat? Minsan po gumagana ng maayos. Minsan konti lang. Minsan masyadong malala ang sakit, malungkot na sabi niya. Sinubukan namin pagalingin ang isang ibon na nabali ang pakpak. Namatay pa rin. Umiiyak kami ng maraming araw. Sumikip ang lalamunan ni Marcos. Mga bata pa rin na may dalang imposible na regalo. May ideya ako kung gusto nyo. Sa loob ng 3 buwan, nag-hire si Marcos ng mabait na researchers para pag-aralan ang kakayahan ng kambal, para maintindihan, hindi para samantalahin. Natuklasan ng mga scientist na kaya ng kambal mag-diagnose sa pamamagitan ng haplos na may 77% accuracy, nararamdaman ang problema bago pa makita sa scan. Sa malalang kaso, nakakapag-stimulate sila ng healing sa paraang hindi maipapaliwanag. Pero sinigurado ni Marcos na hindi ma-overwhelm ang mga bata sa research. Nag-aral sila, nakikipagkaibigan, naglalaro. Hindi sila tinukoy ng regalo nila. Tapos iminungkahi ni Marcos ang pinakamalaking ideya. Gusto kong magtayo ng libreng medical clinic. Kung gusto nyo, pwede kayong magtrabaho doon 2 oras kada linggo pagkatapos ng school para tulungan ang doktor sa mahihirap na kaso. Maraming matutulungan, mata niya na kumikinang. Pero bata muna kayo. School, kaibigan, paglalaro, yan ang una sa lahat. Magkahawak kamay ang kambal, umiti at tumango. Buksan ang Thornfield Community Health Center pagkatapos ng 9 buwan, ay state-of-the-art equipment, magagaling na doktor, at abot kayang gamutan. 2 beses sa isang linggo, bumibisita sina Amara at niya ng 2 oras. Hinahawakan nila ang kamay ng pasyente, ipinipikit ang mata, at binubulong sa doktor ang nararamdaman nila. Na-detect ng maaga ang tumor, heart condition, rare diseases. Tinawag silang Angel Twins. Isang hapon, pinapanood sila ni Marcos. Hinahawakan ni Amara ang kamay ng isang matandang babae, nagko-concentrate. Sinya pinapatawa ang isang may sakit na bata habang nararamdaman ang sakit nito. Lumitaw si Grace sa tabi ni Marcos, mas malusog kaysa dati. Kapansin-pansin sila, mahinang sabi ni Marcos. Sila nga, pero ikaw rin ngayon. Hindi lang buhay ko nila na iligtas, pinaalala rin nila sa akin na may kaluluwa pa ako na karapat-dapat iligtas. 1 taon pagkatapos, hindi na makikilala si Marcos sa dating malupit na bilyonaryo.
Nag-donate siya ng milyon para sa medical research at community health, pero higit sa lahat, natutunan niya na ang pinakamalaking kapangyarihan hindi pera o kontrol. Compassion iyon. Kung hinawakan ng milagrong to ang puso mo, i-like mo at i-share. Mag-subscribe para sa higit pang kwentong puno ng awa at pagbabago. I-on ang notification bell. Salamat sa panonood at tandaan, minsan ang pinakamaliit na kamay ang may pinakamalaking milagro.